Hallelujah! So mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Amen? So lahat po lahat ay tumayo. Hallelujah! Atin po. Yes. Atin po sambahin ang ating Panginoon. Pupurihin natin siya. Sama-sama tayong itataas ang kanyang pangalan. Amen? Because the Lord deserves our praises. Hallelujah! So malakas ka ang palakpak sa ating Panginoon. Yes, Lord God. Hallelujah. Yes, Jesus. Pinupuli ka namin, Panginoon, Lord God. Pinuhagi ka namin, Ama, Lord God. Sa oras na ito, Father God, Lord Jesus, maraming
salamat po. Our Heavenly Father, we thank you, oh Lord God, for the new strength, oh God. Lord Jesus, for the new hope, Lord God, that we have in you, Father God. Thank you, Lord, Father God, sa pag-isip mo pa lang sa amin sa umaga, ay isang pagpapala na, Panginoon, oh God. Napakabuti mo sa aming buhay, oh God. There's so many things, Panginoon, oh God, na dapat namin pagpasalamat sa inyo, oh God. Hallelujah. Maraming salamat po, oh God. Lord, sa oras na ito, Panginoon, kami nagpapanilis, Panginoon, oh God. Patuloy mo, Panginoon, kami gagawin ka ng pagtapas sa paglapit sa inyo, Panginoon, oh God. Sa iyong banal na presensya, Father God, oh God. We need your presence, oh God. Oh God, pour out, Father God, your Holy Spirit. Yes, Holy Spirit, oh God, be upon us, oh God, Lord Jesus. Upon worshiping your name, Lord God, we lift it up, Lord Jesus. O Lord, ikaw po may taas, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Lord God, napakasaya makita, Panginoon, ang mga anak mo, Lord God, nagpupuri sa iyo ang dakilang pangalan. Maraming salamat po, mga hallelujah. O Lord, patuloy, Panginoon, O God, na sa iyo lamang, Panginoon, namin binibigay ang mataas sa papuri at pagsamba, O God. Sa iyo lamang, Ama, hallelujah. We love to be in your presence, O God. And so, God, with our brothers and sisters, Panginoon, who are here, worshiping you, Father God, Lord Jesus, lifting your name on high, O Lord God. Hallelujah. We glorify holy name, Lord God. There is no one like you, O God. Hallelujah, Lord Jesus. We worship you. We adore you. We thank you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Palapakan natin isang tahan ni Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, while we are singing this song, so we're going to roam around and batiin po natin ang ating mga kapatid. Amen? Sige po. Praise the Lord. Sabihin natin sa ating mga kapatid, I love to be in your presence, with your people, singing praises. Amen. Praise the Lord. Yes, Jesus. Di ba tayo natin magkakayan? Ganda natin ito ang isa. Lord, to be in your
If I worship to you, I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Wherever I live, sing, only you that I know. Glorify my Lord, only you will I serve, for the world will fade away. Still my song to you remains, only you will I adore. Love you always. Let's sing these before now. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Oh, I love you always.
Hallelujah. Thank you, Lord, for your amazing grace. Thank you, Lord, for your love, O God. Jesus, salamat, Panginoon. Ikaw pong aming kasapatan, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang patuloy na nasusustain sa amin, Lord God. Namibigay ng lakas, Panginoon. O Lord God, and faith, Lord God. To continue, O God, to move on, Father God, Jesus. And continue, O God, Lord Jesus, maniwala at pagtiwala sa inyo. Kami naman mga hali, O God. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, O God. As we continue, Lord, to worship you, Lord God. Patuloy kang may taas, Panginoon, hanggang sa aming kalagitnaan, Lord God. Kami walang matulad, Panginoon. Yes, O God. Nag-iisa ka lang, Diyos, Panginoon. Nakapag-alayan, Panginoon, na ang mga pagsamba. Hallelujah. Yes, Jesus. Let's continue to worship our Lord. That is
Suffering children are safe in your arms. There is none like you. Sing it. There is none like you, Lord. No one else can touch my heart like you do.
Jesus, the greatness of mercy and love at the feet of Jesus, we cry, holy, 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 and we cry, holy, 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 we cry, holy, holy, holy is the Lamb. And we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. To worship our God, hallelujah. And we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy is the Lamb. Sing hallelujah. And we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the we cry holy to your name. Yes, Jesus. We fall down at your feet, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise your name, Lord. Praise your name, Lord. We praise your name, Lord. Yes, oh God, truly, Father God, you're a holy God, and we are sinners, oh God. We don't deserve your grace. We don't deserve your mercy. But because of your great love, Lord, and compassion, oh God, toward us, we are not consumed. We are saved. We have been saved by your grace. We have been saved by your love, Lord. Yeah, Lord, we're so grateful this morning for all you've done, God, for us. Maraming salamat, Panginoon, God, in this unmerited favor na binibigay mo sa amin, God. Patuloy, Panginoon, God. Jesus, help us. Pahalagaan ang ginawa mo sa cross. You have given your life. You have suffered a lot for us to be saved, for us to have eternal life. And you deserve all the praises, oh God. We magnify your name, Lord. We glorify your name, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Lord, for the privilege na binigay mo sa amin to call you Father. Thank you, Lord Jesus. Diyos, ang hindi matulungpasan, Panginoon, ng aming buhay, ng aming mga salita, lahat ng ginagawa namin, Panginoon, ang iyong kabutihan.
You're really good, oh God. So, so good to us, Lord. Maraming salamat po, Lord God. We continue worshiping you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. We love you, Lord. We thank you for everything. We worship you. We glorify you. We love you. We adore you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We worship you, Lord God. And once again, Lord, sa iyo lamang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng pasasalamat. Sa iyo lamang aming Ama. In Jesus' name. Amen. Ano pa po natin, Jesus? Amen. Thank you. Amen. Salamat po sa mga member ng ating music team. At naman po natin yung presence ng Lord as we worship God. Amen. Purihin po si Lord. At magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Magandang po umaga sa ating lahat. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, good morning. Good morning. Palakpakan na natin si Lord. Purihin po si Lord. Excuse me po. Ang ating pong pag-aaral ay sisimulan po natin sa isang kwento. Talagay niyo ano yung kwento na yan. Nung sumigla po ang ikalawang digma ang daigdig, noong 1940s, a soldier told his wife, I will be back soon. Sabi niya, ako ay babalik agad. Ito ang sinabi ng isang sundalo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nagsimula yung giyera. Actually, nagsimula yung giyera noong 1940, 1939 sa Europa. At yung Amerika, nasangkot noong 1942. So, hindi kagad sila nag-participate sa giyera. At ang ginawa po ng sundalo ito, nagpaalam siya sa kanyang asawa at ang sabi niya, during that time, meron silang baby, mapapanganak. At ang sabi niya sa kanyang asawa, honey, huwag kang mag-alala. Babalik ako agad. I will be back soon. Subalit, lumipas ang 4 na taon, yung giyera ay nagpatuloy. In fact, nung ikalawang digmaang pandaigdig, alam niyo po ba, more than 50 million died
50 million. At kaya ginawa ng kanyang asawa, laging pinapakita nito sa kanyang anak yung litrato ng kanyang tatay. Hindi po yan, illustration lang yan. Umabar na. Medyo may sakit ng konti. Dahil ito pinapakita yung picture ng kanyang tatay dun sa anak na during that time ay 4 na taong gulang na. At sasabihin nung mother, yan ang tatay mo. Isang araw, uuwi din siya sa tahanan natin. Subalit, wala nang balita sa sundalong asawa kung kailan ito uuwi. Kaya sa araw, siguro may isip na yung bata, no? 4 years old na. Ang sabi ng bata habang nakatingin doon sa litrato ng kanyang tatay ay ganito, Nay, hindi ba mas maganda kung si tatay ay aalis na lang sa litrato at makikita ko ng personal? Alam po niyo mga kapatid, mga minamahal, yan po ang ginawa ni Kristo nang siya po ay nagkatawang tao. While Jesus, the second person of the Trinity, of the Godhead, became human. Bakit ba siya nagkatawang tao? In Christian theology, Jesus, as the Son of God, became human. Ang termino po doon ay the incarnation o Diyos na nagkatawang tao. Why? To redeem humanity from sin and death. Upang tubusin tayo sa kasalanan. The offering a path to salvation and reconciliation with God. Para na sa ganon, sa kamatayan niya, tayo ay maliligtas kung tayo mananampalataya. At with that, magkakaroon ng reconciliation between God and men. So, why Jesus became human? Siguro, settled na sa atin, si Jesus is God. But, kung minsan o madalas, hindi natin maarot o maintindihan bakit ba siya nagkatawang tao. Di ko ba? In the book of John, chapter 1 and verse 14, ganito ang sabi ng Biblia. Ang salita ay naging tao
ba? May mga religion kasi, hindi tinuturo na si Kristo ay nagkatawang tao. Mamaya, i-discuss natin as we go along with this study. Ang salita ay naging tao, nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kaluwalhatian, tunay na kanya bilang isa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob ng katotohanan. As part of God's eternal plan, Jesus stepped out of heaven and became a man. So you and I could look at Jesus and say, that's what God looks like. Sa Ephesians chapter 1 verse 4, si Pablo ay sumulat in Ephesians chapter 1 verse 4, ang sabi niya, ang ating kaligtasan ay plano ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan. It was not a last-minute decision, but a plan. At ito hindi natin maarok. It was a plan that existed in eternity past. Pinlano na ito ng Diyos. Bago pa nagkaroon ng langit at lupa. Bago pa nilala ng mga bituin, ang buwan, ang mga planeta. Nakaplano na ito sa Diyos. Nang sa ganon, para matupad ito, si Kristo ay nagkatawang tao. Ganito ang sabi ni Kristo kay Felipe in John chapter 14, in verse 8, ay verse 9 na nasa PowerPoint po natin. Sabi dito, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, pakita po ninyo sa amin ang Ama, at kami po ay kontento na, masisihan. Sumagot ang Panginoon, matagal na ninyo akong kasama, Felipe, bakit hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa atin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Malinaw ang sinabi ni Juan in John chapter 1 verse 1. In the beginning, the Word already existed. The Word was with God. And the Word was God. Ano po ba pagkakaintindihan natin? The Word was God. Sino po itong Word na ito? Na Diyos. Verse 14. Maliwanag pa sa sikat ng araw. The Word became a human being. Nagkatawang tao.
why He became human. Ito dapat natin maintindihan, maunawaan, sapagkat marami akong nakita mga passport na. Later on, lumipat sa ibang paniniwala. Ngayon paniniwala ay kabaligtaran sa ating natutuhan tungkol sa pagkakatamang tao ni Kristo. Kaya importante yung pag-aaral na ito. Una, He became human, nagkatawang tao. I will emphasize again and again, Diyos na nagkatawang tao. Why? To save us. Para tayong ligtas. Kaya si Pablo, nilinaw niya ito kay Timoteo in chapter 3 verse 16. He said, without controversy, great is the mystery of godliness. God. Sabi natin, God. Sino yun? Jesus. God was manifest in the flesh. Sinabi ito ni Pablo, sapagkat maraming mga Kristiyano ng panahon na yon, even sa ating panahon, throughout the history ng Kristyanismo, maraming Kristiyano at mga tao hindi ba unawaan yung pagkakatawang tao ni Kristo, yung second person ng Godhead, at ito po ay napaka-importante sa ating salvation, kaligtasan. To give you a background kung paano nag-evolve itong doktrina ng Biblia, actually, nasa Bible no? Yun ang basihan natin, Biblia. Pag wala sa Biblia, huwag yung tanggapin. Amen? Tingnan natin kung paano ito nag-evolve sa kasaysayan nang ma-appreciate natin itong pananampalataya natin ito, na ito ang tunay na pananampalataya. Remember, walang religion ang makapagliligtas. Ang makapagliligtas lang si Kristo. To give you a background ng kasaysayan ng Kristyanismo, the New Testament canon, binubuo ito ng 27 books. Ang ibig sabihin ng canon, it means genuine Word of God. It was completed in Athanasius' Easter letter in AD 367 or year 367, or more than 1,700 years ago. Sabi niya, ni Athanasius, yung 27 books ng New Testament ay salita ng Diyos. Ang dahilan kaya ito ay salita ng Diyos, kaya naging canon. Kinilala as the Word of God. Ang dahilan, mga kapatid, dapat may criteria or qualification. May dahilan. Ano po ang dahilan? Bakit kinilala itong salita ng Diyos, yung 27 books ng Bagong Tipan? Ang dahilan, mga kapatid, sabi ni Athanasius, mamaya, titignan natin kung itong si Athanasius. Hindi ito si Filosofong Tasio. Ang dahilan, sinulat ito ng mga apostol. Di ba? Matthew, Mark, Luke, and John. Mga apostol ito ni Kristo. Sinulat ito ng mga apostol
na nakasama ni Kristo, kailangan yung sumulat ng New Testament, mga eyewitnesses. Mga saksi. Paano sila naging saksi, mga kapatid? Nakasama nila ang Panginoon for 3.5 years, araw at gabi. Pagkakasama sila. Eyewitnesses sila. Saksi. Kailangan kasi ng mga saksi, kasi yung Biblia, mga kapatid, dokumento ito eh. Covenant, kaya nga, New Covenant. Covenant ito, testamento. At isa din sa mga qualification, ay sinulat ito, kung di man yung mga apostol, yung mga witnesses, kailangan yung mga taong malalapit sa mga apostol, gaya ni Jude. Hindi si Jude or Judas. Hindi po nagkanulo kay Kristo. Si Judas, half-brother ni Kristo, kapatid ni Jesus sa mother. Ganun ba? Correct mo ko kung tama ba na? At dahil kompleto na ang Bagong Tipan, ang New Testament, ilang libro ng New Testament? Ilan? Na kinanonize? 27. At dahil kompleto na ang Bagong Tipan, ang pagkakatawang tao ni Kristo is one of the doctrines na niratify, pinagtibay. Ganito ang sabi ni Athanasius. Ito si Athanasius, malaking utang na loob natin dito. Pastor ito, na Egyptian pastor, na Kristiyano, na bishop siya ng Alexandria, Egypt. He quoted regarding the incarnation. When we say incarnation, ano ibig sabihin ng incarnation? Hindi ito yung gatas, ha? Ang ibig sabihin ng incarnation, pagkakatawang tao ni Kristo. Nagkatawang tao ang Diyos in the person of Jesus. Ang sabi niya ay ganito, For we were the purpose of His embodiment. And for our salvation, He so loved human being as to come to appear in a human body. Medyo yung English, word for word, kinuha ko, ganyan yung English, parang yung King James Version. Minsan, parang hindi na pintindihin yung English. Parang ganyan. Word for word, kinuha ko yan. Sabi niya, dahil iniibig tayo ng Diyos, si Kristo ay nagkatawang tao upang tayo ay maligtas. Ibig sabihin, walang kaligtasan kung hindi nagkatawang tao ang Diyos in the person of Jesus. Walang kaligtasan. Hindi tayo maliligtas. Athanasius, Bishop of Alexandria, Egypt, a theologian, eksperto sa mga doktrina ng Kristyanismo ng kanyang panahon, kaya niya sinulat ang mga ito, mga kapatid, noong mga panahon na yun, may problema ang simbahan. Nang lumaganap ang doktrina ng Arianism. Didiscuss natin ito. Ano ba ito, Arianism na ito? Kasi ito yung problema natin ngayon eh. Arianism. Ano ba ito, Arianism? Arianism is a Christian heresy. Pagka sinabing heresy, maling turo. Kasi nungalingan.
that declare that Christ is not truly divine, but a created being. According to the Alexandrian presbyter Arius, siya yung nagpakalat nito Arius, during the 4th century, God the Father alone is immutable. May mga religion ngayon, ganyan, mga sinasabi na Christian sila, God the Father lang ang Diyos. Si Kristo, hindi siya Diyos. Yung maraming matutulis na simbahan. Maraming simbahan niya. Matutulis yung mga nila. Simbahan. Ito yung doktrina nila. Yung kay Arius. God the Father alone is immutable and self-existent, and the Son is not God. Mag-ingat po tayo. But the Son is only a creature with a beginning. Itong Arianism, mga kapatid, o turo ni Arius, ito po ay isang maling pananampalataya at maling turo ni Arius. Pastor ito si Arius. Noong una, nasa tama. Sabi ni Arius, si Kristo, hindi Diyos, nilikha lang. Ang Diyos Ama lang ang walang hanggan at hindi siya nagkakamali, at ang Diyos at ang anak ng Diyos, si Kristo, nilikha lang. Hindi siya Diyos na nagkatawang tao. Kaya, kinontra ito ni Athanasius. Itong si Arius. Magkontemporary sila Kaya nangyari, Athanasius was the chief defender of Christian orthodoxy. Ibig sabihin ng orthodoxy, correct opinion or correct doctrine. Ibig sabihin ng orthodoxy, Christian orthodoxy. In the 4th century, battle against Arianism, the heresy, maling turo, that the Son of God was a creature and is not God. His important works include On the Incarnation and 4 orations against the Arians. Ang turo ni Arius, nilabanan ni Athanasius. Pinagtanggol ang doktrina na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Yung mga libro ito, mababasa natin online. I-google nyo lang ang libro na On the Incarnation, meron ito 169 pages, mababasa mo. At yung kanyang isang libro na 4 orations against the Arians, 398 pages. Tinignan ko, bibrowse ko, nandun din yung second coming ni Jesus. Tinuturo ni Athanasius. Tinuturo niya. Sinulat niya dito na heresy, mali, ang turo ni Arius na si Kristo ay hindi Diyos at hindi nagkatawang tao. Kung hindi dahil kay Athanasius, baka ay entertain na tayong lahat o Jehovah's Witnesses. Yung Jehovah's Witnesses, ang turo nito, si Kristo, maliit na Diyos, created lang. Hindi mo turo ni Arius nilikha lang Ganun din yung mga Adventist. At pangasabanista. Now, hindi ko po sinasabi ito, pagsilaan sila.
Tinatalakay lang natin ito sapagkat delikado yung mga turo nito. Mga turo. Nag-originate ito kay Arius. Arianism. Nag-originate. Hanggang ngayon, ito ang problem. Throughout Christian history, maraming mga Kristiyano at mga tao na loloko ng turo ni Arius. May mga kakilala ko, mga pastor. Lumipat sa Watchtower. May kakilala ko. Ano ho? Kasama namin noon. Lumipat sa INK. Nakapag-asawa ng INK. Lumipat na siya. Sa artikulo na the incarnation is everything. Pagka sinabing incarnation, pagkakatawang tao ni Kristo. Dated September 2020, nagbigay ng warning si David Watson sa paglabag-anak ng turo ni Arius sa panahon natin. Ito ang sabi niya, napapahala siya. Kasi mapapahamak yung kaluluwa ng tao, mapapahamak yung ibig ng mga Christians. Posibleng maloko, madisig. Kaya ito sabi niya, old heresies never die. They lie dormant in their coffins, awaiting the night when Christians have forgotten about them. Delikado yung panahon natin. Then they rise and begin to drain the lifeblood from communities of faith, which in turn wander listlessly, unable to figure out exactly what's wrong. Ang sabi ni David Watson, tatagalugin ko na maintindihan natin itong sinabi niya. Regarding yung turo ni Arius, yung pinopropagate ng INK, Jehovah's Witness, Adventist Church, Worldwide Church of God, Armstrong, at marami pang iba. Ang Arianism, sabi niya, gaya ito ng isang patay na muling nabubuhay. Para patay na natutulog sa nicho, sa kabaong, at pagdating ng gabi, ibig sabihin kapag ang mga Kristiyano ay hindi nagbantay ng lamig ang pananampalataya, muli itong mabubuhay. Ganyan nga nangyari throughout all history. Para itong vampira o zombie na sumisip-sip sa dugong nagbibigay ng buhay sa ating pananampalataya. Marami ang naliligaw sa katotohanan, hindi nila namamalayan na loko na sila ni Satanas. Ang ibig sabihin ng deception, naloko ka na, hindi mo alam, naloko ka na pala. Pero ibig sabihin ng deception. Akala mo, tama ka, pero mali pala. Pero ibig sabihin ng deception, delikado yan. Kasi may mga demonyo yan may mga evil spirit na nagdi-deceive. Example, mga kapatid, alam niyo po ba, si Felix Manalo, iglesia ni, hindi ko sasabihin Cristo Ula po. Before, he was a Protestant and a Methodist. Nasa tama. Kasi sa Methodist, kaligtas ang pananampalataya ni Kristo. At si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao kasi may mga kaibigan akong mga Methodist, mga friend ko. And then later on, naging Adventist siya. Ayan na.
Yung Adventist, yung statement of faith, yung kaligtasan, pananampalataya kay Kristo, tama? Di ba? Tama? Dinagdagan nila plus works. Kailangan sundin mo yung batas. Now, ang kaligtasan, pananampalataya, yung mga mabubuting gawa, kasunod lang ang ating pananampalataya. Hindi ka maliligtas sa mga mabubuting gawa, kasunod lang yun. Pero kapag ginawa natin pananampalataya at mabubuting gawa, ang kaligtasan, mali yun. Yung Church of Christ, may kaibigan ng Church of Christ Ang kaligtasan, pananampalataya at kailangan mabautismo ka sa tubig. Kung hindi ka mabautismohan sa tubig, hindi ka ligtas. Pero importante yung baptism sa water isa ito sa dalawang sakrament. Pero hindi ka maliligtas nun, pero kailangan sundin natin. Bilang patunay na sumusunod tayo kay Kristo. Ito naman si William Miller was a Baptist pastor. Mga pastor, naloko, who founded the Adventist Church. Naloko sila ni Arius. At ang problema ganito, milyon-milyon ang nakasama nila. Milyon-milyon ang nahikaya. Kaya natin ito tinuturo kasi posible na manloko tayo. Especially kapag lumalamig yung pananampalataya natin. Kapag namumuhay tayo sa kasalanan. Nagiging prone tayo sa deception. Pag namumuhay tayo sa kasalanan. Kasi pagka namumuhay tayo sa kasalanan, pagkakagulo na yung doktrina, ibang doktrina na ang lalabas sa iyo. Pagkakagulo na yung ginagawa mo. Kaya, importante na malaman natin ito. Importante ang mga doktrina, yung correct doctrine. Ito pa sabi, a recent article in Newsweek magazine citing a 2020 survey from Legionnaire Ministries reports. Ngayon ito that 52% of US adults, America is a Christian nation. Pero halos mahigit kalahati hindi naniniwala si Jesus. Paniniwala nila, Jesus is not God. Example, di ba nakakalungkot? According to the same article, yearly, 1/3 of evangelicals, pagka sinabing evangelicals, mga Kristiyano, tayo yun, evangelicals. 1/3. Sabi nila, Jesus is not God. Mga Kristiyano ito. Compared to 65% who said, Jesus is the first and greatest being created. Kinrate lang si Jesus. Hindi siya Diyos. Doktrina yan ng Jehovah's Witnesses. Ng INK. Doktrina ni Arius. Ng Arianism. Mga Kristiyano ito, sinarbay na ito. Nagbabasa ng Bible. Umaaten sa simbahang Kristiyano. Mga evangelicals, kaparos natin. Beware. The Arian heresy redivivus. A Latin name means Arianism is coming back to life. Ito ang turo, gaya ng sinasabi ko sa inyo, ito ang turo ng INK, Jehovah's Witnesses, search mo kung hindi mo simbahan ito. Madali naman mag-search sa inyo. Ang turo ito, magpapahamak sa kaluluwa ng tao sa impyerno. Kasi
Si Kristo ay nagkatawang tao upang maging sakripisyo at mamatay sa krus para matubos tayo sa kasalanan. Now, yung mga leader ng simbahan, nagpulong during this time, nung nagkakaroon na ng discussion, nagpulong sa Nicaea, Turkey, sa utos ni Emperor Constantine. Binuo nila isang dokumento. Yung document na yun, Nicene Creed, noong 325 AD. Yung mga panahon na si Arius, pinopropagate niya yung kanyang doktrina na si Jesus, hindi naman yung Diyos. Ang Diyos, imposible yung magkatawang tao. Yung doktrina. Kaya, dito sa Nicene Creed, pinagtibay nila. Naglalaman ito ng mga paniniwala ng simbahang Kristiyano na pagkasunduan nila. At pinagtibay si Jesus ay Diyos. At siya ay nagkatawang tao. Ito ang dokumento, ito po ay saliga ng ating pananampalataya ng Kristyanismo. Kumbaga, statement of faith. At naglalaman ng mga sumusunod. Babasahin ko po sa inyo itong portion ng Nicene Creed. Sabi nito, we believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, of one being with the Father, who was made man. Nagkatawang tao, nakapaloob. Importante ito eh. He suffered death, and He rose again, and is seated at the right hand of the Father. We believe in the Holy Spirit. Kailangan Trinitarian. Naniniwala sa Trinity. May tatlong Diyos sa isang persona. We believe in the Holy Spirit, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who has spoken through the prophets. That's why John Wesley said, dito nakasalalay yung kanyang yung doktrina ng Methodist Church. John Wesley said, the best of all is God with us. Palpakan natin si Lord. Pangalawang reason, He became human to help us overcome problems. Maraming problema tayo, marami tayong problema. Siya nagkatawang tao upang maipakita na through His humanity, makakaya natin mapagtalumpayan ang mga problema. Kasi nagkatawang tao siya. Subject siya sa temptation, sa puso, yet without sin, ang sabi ng Bible. There was a story. Si Stuart Holden, he is the author of Prevailing Intercessory Prayer. Pastor ito, pasahero, namili niya ng ticket sa Titanic. Noong 1912, a-attend siya sa conference sa Amerika. Nag-lay ito na yung port of, pinagmula ng port ng Titanic ay sa Liverpool, England, kung yung magkakamit, sa Inglaterra. At tatawid sila doon sa Atlantic Ocean, doon bumubog yung Titanic sa maiden voyage. Naligtas ito. Itong pastor na ito. Ano yung dahilan? Bigla nagkasakit yung asawa. Hindi na ito eh. Pero nakabili na ng ticket. Kaya yung ticket niya, nabili niya noong 1912, naka-display ito sa British Museum. Yun ang ticket niya. Pupunta kayo. Minsan daw po, may kwento,
Si Stuart Holden, when he was in Egypt, may nagtanong sa kanyang isang sundalo sarhento. Yan. At tinanong niya yung sundalong sarhento, sabi niya, paano ka ba naging Kristiyano? At sabi ng sundalo, alam niyo po, may kasama akong sundalo na naging Kristiyano when he was in Malta, European country ito eh. At ang sabi niya, alam niyo po ba, tinukwento niya kung paano siya naging Christian. Sa sundalo ito, ang sabi niya, pinahirapan ko siya at ginawa ng masama. Alam niyo po ba, isang gabi habang umuulan, nakita ko siyang basa sa ulan, pagod, sa pagbabantay, sa kampo, nakita ko siyang lumuhod. At nagdasal bago matulog na lagi niyang ginagawa. Ano yung ginawa ko? Sabi niya, hinagis ko ang dalawa kong sapatos na bota, yung bota. Sa kanya na puno ng puti at pareho itong tumama sa kanyang ulo habang nagdadasal. Subalit hindi ko pinansay. Nagpatuloy na nanalangin, lumuhod. Itong sundalo ito. Kinabukasan, ito, sa kwento niya, kinabukasan, pagkagising ko, nagulat ako. Nakita ko ang dalawa kong bota sa tabi ng aking higaan na makintab at malinis. Nilinis pa ng Kristiyano. Ginantihan ang kabutihan ng kanyang kasamaan. Di ba? Ang sabi niya, ang aking kasamaan, sinuklian niya ng kabutihan. Ano po, Pastor, sabi niya sa pagkukwento niya, naantig ang aking puso. Nang araw na yun, ako ay nagsisi at kumilala kay Kristo. Ang sabi ng Romans, chapter 8, verse 37, sa lahat ng mga bagay, tayo ay binigpa sa nagtatagumpay sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. Ang kataasan, kalaliman, ang anumang nilalang hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos o Kristo na Panginoon namin. Pangatlo, reason, ang liblihan na lamang. Jesus ang biyod. Pangatlo, he became human to be with us. Una, to save us. Ano yung pangalawa? To help us. Pangatlo, to be with us. Ano niyo po, in the Old Testament, sa lumang tipan, ito po mga Israelita, galing sila sa mga malalayong lugar, maglalakbay sa Jerusalem, and then para makasamba, pumunta sila sa Jerusalem, aakyat sa bundok ng Zion. Mahirap po bakit sa bundok, paano kung mga senior na, pataas na rin. Mahirap, diba? Aakyat sila sa bundok ng Zion. Sila, tayo, ay mga Israelita, makakalapit lang sa Diyos sa pamamagitan ng mga saserdote sa templo. May mga religious leaders ang tawag doon, mga priest. Hindi mga Catholic priest, ha? At once a year, yung high priest, yung pinaka-pope, pero dito po, ha? Yung high pupong saserdote, pupunta sa Holy of the Holies upang mag-alay ng dugo ng hayop para sa kasalanan ng buong bansang Israel. Kasi kapag hindi siya nag-sacrifice, mga kapatid, once a year, pupunta sa Holy of the Holies, pagka hindi siya nag-sacrifice once a year, ano yung pa mangyayari? Ano yung mangyayari?
mamamatay sila lahat. Yung bansang Israel. Kasi kailangan matakpan yung kasalanan. Yung effectivity, yung effect nun, 1 year. 1 year lang yung effect nun. And then, every year, ginagawa yun. Kasi kapag hindi ginawa, masusumpa ang Israel. Mapapahamak. Yung lahat ng mga Hudyo, mapapahamak. Like a curse. Masusumpa sila. Maraming seremonyas ang kailangan upang sila ay makalapit sa Diyos. Kung hindi sila susunod, sila ay itatakwid, hindi na mabilang sa bansang Israel. Subalit, nagbago ito nang dumating si Kristo. Hallelujah! Ang sabi rito, Jesus, nagbago ito. Ayan. Bibigay niyo man to be with us, Matthew chapter 1 verse 23. Magdadalang tao ang isang birhen, manganganak ng isang lalaki at ang ngalang itatawag sa kanya ay Emmanuel. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. In John chapter 14 verse 6, John 14 verse 16, hihingin ko sa Ama, kayo bibigyan niya ng isa pang mga alip, Comforter, Holy Spirit, upang makasama ninyo siya. Kailan? Magpakailanman. Magpakailanman. Siya ay mananatiling kasama ninyo, mapapasakyo, hindi ko kayo iiwan mag-isa. Ako'y darating sa inyo. One of the greatest prophecies about Jesus coming to the world as a babe was the name you would have. Emmanuel, translated God with us. So, if darkness surrounds us, either innocently or even because of disobedience, if we repent and submit to God, nako siya, He promises to be with us. So, purihin po si Lord, napakabuti niya, at I pray na itong doktrina, paturuan na si Kristo at yung Diyos ay natagawan na talagang dapat ito settled na sa puso natin, sa ating isipan. Kaya importante yung pagdalo every week. Importante, ito lagi natin tinuturo, yung doktrina nito. Pero ngayon, binibidyo, binitahan ko. Kasi, ang daming mga malipuro. Meron pang sa Pilipinas, si Jesus ay nandun sa, sa Davao. Ang daming doktrina ngayon. Kaya kailangan, mas maganda magbasa tayo ng Bible. Kasi natin ang doktrina. Pagpalagay ng Diyos at God bless you all. Pagpalagay natin. Hello. Good morning po. Sige po tayo lahat ay magsitayo. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na sa ating Diyos na buhay. Sinasabi po sa Malakias 3 verse 10 na dalhin po natin ang buong buo ang ating ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang mga pangangailangan sa kanyang iglesia. Subukan po natin siya sa bagay na ito, hindi niya buksan ang mga turungawan sa langit at ibuhos ang masaganang pagpapala. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa dakilang araw na ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Tunay po na kayo ay napakabuti, kayo po ay
dapat papurihan at itaas ang inyong pangalan, luwalhati, Panginoon, sapagkat kayo po na nagbibigay ng lahat ng pagpapala sa amin. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sapagkat sa araw na ito, Panginoon, kami po ay dinala ninyo sa dakong ito upang pag-aralan ng inyong mga salita at magbigay, Panginoon. Inilalapit po namin sa inyo, Panginoon, sa oras na ito ang aming mga igabo at handog. Kayo po magpala at magbigay, Panginoon, kanukuran sa lahat ng aming mga ibibigay. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng kakayahan, ng lakas, ng mga trabaho at ng mga pinagkakakitaan na sa inyo lamang po lahat ng gagaling, Panginoon. Bigay niyo po sa amin ang kaisipan na kung wala po kayo, wala rin po kami at wala ang lahat ng ito. At amin po pinagkakalog ngayon sa inyo, ang aming mga kasampung bahagi at ang aming mga handog, Panginoon, sapagkat kami po ay naniniwala na ito ay inyong pagpapalain at lalong gagamitin pa, Panginoon, upang mapalaganap ang inyong mga mabubuting salita. Pagpalain niyo po ang lahat na magbibigay, kayo din po ang mga nagnanais, subalit walang kakayahan. Kayo po magpatibay ng aming mga pinagkakakitaan. Bigyan niyo po kami patuloy ng lakas, ng wisdom at knowledge upang kami makapagtrabaho at makatulong pa, Panginoon, sa inyong gawain. Ito po ang aming samot dalangin sa naming pangalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Amen. Prayer meeting po every Wednesday, 6:30 p.m. dito po sa DFS Church. Next po. Sunday worship. Meron po tayo dito sa BBF Church. Meron din po tayo sa Calvary Church. And sa mga hindi po makaka-attend, meron din po tayo CHTL live stream 9 a.m. Men's Fellowship every Saturday, 6:30 a.m. Nakipag-coordinate na lang po tayo ng pastor, kila Tatay Dog. Next naman po, Women's Fellowship. Every Saturday din po, 2:30 p.m. Makipag-coordinate na lang po tayo. Kaya namin Aida. Next Saturday daw po, dito po sila. Next naman po, si HTM Worship Team Practice. Every Saturday, meron din po kami training ng 4 p.m. and hanggang 7 p.m. Team practice na po. Next po. Kids Zone every Sunday para naman po sa mga anak niyo po. Kasabay po natin na nag-aaral dito sa salita ng Lord. Meron din po silang Sunday School sa kabila lang po. Doon naman po tinuturuan din po sila ng salita rin po ni Lord and activities para naman po sa kanila. Next po. CYF Gathering next Sunday, March 20 po, 2:30 p.m. Meron po tayong service sa Padre Church sa St. Rose sa Padre ng 2 p.m. And si HTM Youth Fellowship Fundraising, muli po nagpapasalamat pa rin po kami sa patuloy pong pagtangkilik sa fundraising na aming para sa aming youth camp. And inaanayahan po namin yung mga kabataan mag-pre-registration na po tayo para po sa ating youth camp na gaganapin sa April 17 to 19 sa Release Farm, Dangkon. And yun lamang po, guys. Amen. Praise the Lord. So tayo po lahat ay tumayo at tapusin natin. Ayan po natin ang ating gawain sa panalangin. Amen. At papuri sa ating Panginoon. Amen. Minsan pa palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sige
po, tayo po lahat kayo na lang, tayo po yung pila po. Hallelujah, hallelujah. Yes, oh God, yes, Father. Salamat, Panginoon, oh God, for giving your Son, Jesus Christ, to be our Lord and Savior, oh God. Thank you, Lord, na pinaunawa mo sa amin, Panginoon, oh God, na ang Panginoong Jesus, oh God, ay nagkatawang tao, pero Diyos siya. You are God, yes, 100% God and 100% man. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for giving your life for us. Thank you, Lord, for dying on the cross for us, Panginoon. Hindi mo namin kaya iligtas ang aming mga sarili, Panginoon. Kaya, oh God, thank you, Lord, at ikaw na po ang gumawa ng way, Father God, upang kami ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, Panginoon. Thank you, Lord, sa iyo lamang nagagaling, Panginoon, oh God, ang aming kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, Lord God, wala nang iba, Panginoon. No other name, oh God. Binigay sa sino man namin, ikaw lamang, Panginoon Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We're so grateful, Father God, sa amin pong sa lahat ng ginawa mo, Panginoon. Hallelujah. Kaya, oh God, Lord, ingatan mo po ang bawang isa na wag po kaming madaya, ng kaaway. In the name of Jesus. In every work of the enemy, Lord God, sa aming mga buhay, in the name of Jesus. So God, cover us with your holy blood, Lord, that no work of the enemy shall prosper, O God, sa aming pong pananampalataya, O God. Help us, O God, to stand firm in our faith, O God, until the end, Panginoon God, sapagkat ito po yung sabi mo sa salita, ang mananatiling tapat, hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya, O God, help us, Lord. Hallelujah. Give us an unwavering faith, strong faith, O God, that will not deny your name, O God, kahit anong mangyari, Panginoon. So help us, O God, na patuloy, Panginoon, O God, ma-overcome ang lahat ng mga problema, lahat ng mga hardships sa buhay na ito, Panginoon. Lahat ay dumaranas sa mga kahirapan, lahat ay dumaranas sa mga pagsubok. Subalit salamat, Panginoon, dahil ang kaibahan namin, Panginoon, sa mga hindi mananampalataya. Meron kaming Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin. Meron kaming Diyos na nagpoprotekta at nagdadirect sa aming mga lakad. Salamat, Panginoon. So, Lord God, tulungan mo kami, Father God, for this week, once again, Panginoon, sa aming mga trabaho, sa school, sa papasok ng mga estudyante, at sa mga may business, Panginoon, pagpalain mo po, mag-sender ng maraming client, maraming mga customers, o God, sa mga nasa tahanan, pangingatan mo din po, Lord God, sa mga lahat na ginagawa namin, Father, especially ngayon, mahigit, Lord, protect us, O God, from the heat stroke, o sa mga dala ng init, Panginoon, O God, in the name of Jesus. O Lord God, continue, O Lord God, to bless our country, Panginoon, O God. Lord, we pray, Father God, Lord Jesus, O God, from our President to the Vice President, sa lahat ng mga namumuno, because this is your command, Father God, for us to pray for the authorities, Panginoon, na tinalaga mo, Panginoon. O Lord God, upang makamamumay kami ng maayos, ng mapayapa, Panginoon, O God, we pray, O God, hallelujah. Ikaw po maghari sa aming bansa, ikaw po may taas sa aming bansa, Father God, Lord Jesus, ikaw po ang pag-asa ng aming bayan. Lord God, kaya, O God, sa iyo po namin nilalagak, pinagkakatiwala, Panginoon, O God, ang lahat, Panginoon, ng nangyayari, O God, sa aming bayan. So, O God, protect us, O God, from the word of the enemy. So, obviously, the enemy is hindering us, the Philippine church, the Philippines, Panginoon, Lord God, upang patuloy, Lord God, na ma-send out sa mga bansa upang magpahayag ng salita, Panginoon. Thank you, Lord, for using us, O God, to be a sending missionary nation and the only Christian nation in Asia. O Lord God, we thank you, O God. Lord, patuloy nga, Panginoon, na ikaw nga po may taas sa aming mga buhay. Ikaw nga po, Lord, makilala ang pangalan mo. Lord God, lamang makilala ng mga bansa, Father God. You are Jesus, our Lord and Savior, the Son of the living God. Hallelujah. We thank you, Father God. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your mercy. Thank you, Lord God, for everything, Lord God. Kulang mga salita, Panginoon, upang express po namin ang patuloy namin pagpapasalamat sa inyo, O Lord. Maraming salamat po, Ama, Lord God. Ingatan mo po ang bawat isa sa aming pong pag-uwi sa malakad kami sa maghapon. Panginoon, Lord God, cover us with your precious blood. We thank you and we worship you, God. Once again, we adore you, Lord, and we bring back all the glory, all the praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan, that's all. Tayo po tayo. Hallelujah.